There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay, good afternoon everyone. Diyos marina hapon tabi sa Indugabos na nag-aantabay na magdadangog giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Ngayon, aldaw ning Martes, petsa 10 kang bulan ning Setyembre 2024. Ngunyan mga tugang, kahali ko lang, katatapos lang po kan sa muyang vicariate meeting na nag-attender ang mga padi na sa vicariate kan San Rafael. Of course, yan naman si Monsignor Chris Bernarte. Of course, sa panginginutan kan sa muyang Vicar for Rain na si Father Levi Kitazul, Parish Priest po yan dyan sa Bigaa. Yan. At siyempre yan si Father Neil, Father Dave, si Father Tonton, si Father Noman, si Father Wilson, at si pa mga padi naman. Igwapan, of course, si Father Joseph Raquilla man palang duman, So, checking the attendance lang. Anyway, pinag-urulayan mi, siguro pwede man tao ko sa Indo, magayong baga na binuksan na po so taon ning pamamahala, yung tinatawag na Year of Stewardship. Yan. So mga pinag-urulayan kasubang bagong aga. Siyempre, ang samuyang vicariate meeting, pinupunan mo na yan mga tugang ning Holy Hour. Alas 9 hanggang alas 10, Holy Hour. At the same time, alam mo, bagayin yung pagkakataon na rin, kami mga padi baga, mga makasalanan man kami. Kaya kami nangungumpisal, nakakapagkumpisal. Oportunidad na rin po itong mga tugang na makairibahan mo sa mga tugang mong padi na makapagkumpisal ka baga. Magayon, At the same time, makaulay mo si Jesus doon sa Blessed Sacrament. Yan ang pakatapos kaan, may snack. Pakatapos kang snack, pakatapos ning kalakanan, yun na, business meeting na. Yan. Kasi bago yun na nga hanggang alas 12 yan. Kaya gusto ko bang pasalamatan ang parokya kang Fatima na pinanginginutan ka sa tuyang parish priest dyan, si Father Papoy. Yan, okay? At sila Father Papoy saka si Father Jonathan, baka busy na sila nagpa-practice naman sa Union of Bicol Clergy. Nagigibuhon next week. Yan. So mga pading Bicol noon, mga Bicolano, matiripon-tipon na naman yan sa Naga. Parang yung bagay nagkakaturuparan, bakuman, igwaman ng karawat, magini yan. Nagkakarakanan, nag-urugma. Siyempre baga, sa susunod na mga Domingo, sa Petsa 22, ay kapiestahan na kan sa tuyang mahal na ina, patron kang Bicolandia, na Our Lady of Peña Francia. Yan. Yan mga tugang, yung mga pinagkakasibutan kunyang kan mga padi, digdi sa Bicol, at the same time, kita mga devoto kan sa tuwing mahal na ina. Yan. Kaya yan ang sa tuyang mga sabi nga ni pinagsisiributan. Anyway, mga tugang, pwede po kamo magduman sa indong mga Facebook. Ayan lang maduman ako sa Facebook, sa mga igwaning Facebook, at gusto nindong mahiling ang sa tuyang programa at madangog nindo ang sa tuyang programa, pwede man tabi ka mo magduman sa Facebook. Pagkatapos duman sa Facebook, hanapon tabi nindo sa DCGB News Online. Yun na nga ni. Pag duman sa DCGB News Online, nahiling ko nga ni pala si Father Christopher. Yan, nahiling ko na nga ni tulos. Yan, nahiling ko si Father Christopher Baptista. Okay, na nagdadangog sa tuya niyan.
yang pading iyan na sa kuyang binunyagan. Ngunya na Franciscano, conventual, Franciscan. Yan. Okay. So, nahiling ko nga ni tulos. So, anyway, pwede ka mo magduman, mag-message po kamo tabi. Yan, mag-message pagkatapos magkaurlay-ulay kita. Sabi nga ni, mag-chat ka mo, sa kuyang babatiun po kamo. At the same time, so mga nagdadawong tabi sa radyo, sa AM band, ning abot kay niho, pwede mo mantabi kamo sa 729 kHz. Pwede man kamo mag-message sa kuya, sa 0925-811-3851 sa kuyang cellphone po number yan, okay? O sa Globe sa 0966-533-8475. Yan. Okay. At magkadarangugan. Okay. Ngunyan, sa tuyang ipadagos giraray, so pinag-urlayan ta kasuhapon. Sabi nga ni ngunyan, nagdesal Ligaspi, sa tuya ng siselebrar ang Year of Stewardship. Anong Year of Stewardship na yan? Nadigdi sa Diocese of Ligaspi, mga tugang, sa tuya na magigitang tagapamahala o katiwala. Iyon, kita baga ay katiwala ng Diyos. At sasabihin nga ni, anong klase kang katiwala? Anong klaseng pinagkatiwalaan ka ng Diyos? Tandaan ta na tinawang kita ng Diyos ng balaog, tinawang kita ng Diyos ng kusog, tinawang kita ng Diyos ng inirukan, sabi nga ni Nihong, ang earth, ang mundong iniho, tinaw sa tuya ng Diyos. Pero dapat sa tuyang asikasuhon, bakong sabing bakong sirain, o sayangin, o lustayin, kundi pakinabangan. Yan naman talaga ang gusto ng Diyos pakinabangan at the same time sa ikakararahay tamang giraray, sa ikabubuti natin yan binigay ng Diyos sa atin, kaya maganda yan at the same time nga, kung babalikan ko lang, ito bagang duman sa Gmail nga ni na gusto kong balikan itong sa stewardship baga iniho ngunya na bulan hanggang sa ika-November November sa tuya mga tugang inihong pinagdiriwang nga ni inibaga na unibaga sa ininiho sa inini tauning pamamahala. Yan. O taday ko mabuksan inihong ko yan. O inihong paday ko mabuksan. Ay okay unibaga. Itong may logo nga Year of Stewardship. Okay. Yan, okay. So yun po mga tugang silebrar ta ang Year of Stewardship digdiho. Pero ngani igwaduman ning nahiling ko itong magayon na uni sabi ni okay pala sabi ni Jerel Aranya. Good PM Father, God bless all over the world. Okay, thank you very much Jerel. Ini mga tugang pigiling ko nga digdi sa kuyang inihong Gmail inihong stewardship na ini, okay? Yun o yan baga may sabi ko nga ni baga one time pinaliwanag ko na sa Indo, binasa ko nga ni ito baga sa Indo na inihong surat kan sa tuyang mahal na obispo inihong ini yun sa ini day ko mabuksan pa anyway yan so taday ko nabubuksan okay. Ining yaon sa environmental baga. Iyan. So magin iniho mga tugang ngunya na September igwa iniho ko yan. Igwa nga ning unibaga big lunch ta kasi mga tugang. So itong stewardship
Yan, o. Di ko na pag kinakaipo mo, di mo nahiling. Ano kaya, yan, uning nga ni baga, o. Yung, yung digdi nga, igwa kaso, di ko na naman nahiling digdi, kaso bago pa iniho. Iyon. Anyway, sige. Yan ang ano dyan na, yung pamamahala. Iyan. Sa tuya bagang pasalamatan ang Diyos na kita pinagkakatiwalaan ng Diyos. Yan. Yan naman ang importante. Kaya ang satuyang paggibo ng karahayan sa satuyang kapwa, sa satuyang mga pinag-iirukan, o ano ang paggibo mo, dapat dala iyan sa pasasalamat. Kasi alam mo, miski stewardship, o sinasabi nga ni mga tugang na inihong sinasabi nga, mapamisa ako, maarog kayo ni, magkano ang bayad? Wala pong bayad. Dahil man tabi binabayadan ang pamisa. Dahil man talaga binabayaran. Of course, ang ano kaan, bakong bayad iyan. Ka-offering nga ni, mas magayon offering. Pero ang offering na iyan, hali po iyan sa satuyang pasasalamat. Kaya nga, kay itong nadahog kay itong, sabi nga ni Bishop Sok Villegas kay itong panahon, kay itong niyang pa ko sa Manawag, Pangasinan, nang inintroduce din ng stewardship. Yan talaga ang importante, ang hali sa pasasalamat. Kaya ang taong magpapasalamat, people who are grateful, are generous. Kaya yung mga taong mga kuripotononon, mga nakagugumpirmi ang mga kamot, ay iyan ang mga kuripot, kasi daay man sila magpasalamat lamang. Yan, hunan nila permi silang nawawaraan. Pero yung mga taong permi nagpapasalamat, bukas ang, sabi nga, bukas ang, tingnan mo, pag bukas ang iyong palad, kadakol kang makukuha. Pero pag halimbawa ang nakatikom ang iyong palad, kaunti lang ang makukuha, walang papasok dyan eh. Kaya dapat maging bukas palad ka. Yan. So yun po. Doon nagsisimula ang stewardship. Ang stewardship dahil pasalamat kita na kita pinagkakatiwalaan ng Diyos. Yan. Okay? Yan sa tuwing pag-urulayan mga tugang yan. Pinagkakatiwalaan ka ng Diyos. Anyway, mag-react po kamo ha. Ano bang masasabi nindo na kamo pinagkakatiwalaan ng Diyos? Yan. Sana may mag-apod sa kuya na makipag-istoryahan man lamang. Na pinagkakatiwalaan siya ng Diyos. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos. Ang primero, ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos ang buhay. Dahil mo man hiningi sa Diyos yan, hindi ba? Ayun, tinawagan ng Diyos. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng buhay. Tinausay mo yan. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng mga bagay-bagay. Ayun, pinagkatiwalaan bagayan. Yan ang importante. Yan. Kaya sa tuyang tutukarin mo yan na aldaw. Sabi ko nga ni, ining padagos na inihong tiwala na iniho. Okay? So, babalik ka si Padre Bus pagkatapos ka mga pagirumdum. Ang oras tabi ko yan, 14 minutos makalipas ang alaw na ning hapon. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Mula kalidad ng gamot at vitamins ng Unilab at RightMed hanggang pampaganda ng UL Skin Sciences, alagang Unilab yan. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga
panaginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan po lagi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan po lagi kay Mayor Nonoy Kap. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Baguhan ka bang magulang? Single parent? O magulang na nahihirapan sa mga pagbabagong nangyayari sa inyong mga anak? Ano man ang inyong pinagdadaanan bilang magulang, tara at pag-usapan natin. Ranga Psychosocial Services and Nurturing Connections, in partnership with Mayor Carmen Geraldine Rosal and the City Government of Legazpi and the Bicol Regional Chapter of the Psychological Association of the Philippines, present to you Parental Guidance, a one-day parenting workshop, September 14, 2024, Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. at the Legazpi City Convention Center. Learn from developmental and registered clinical psychologists on topics such as intergenerational differences in parenting, parenting across different stages of development, positive discipline and best practices, establishing healthy communication, parent self-care, and many more tools you can use to become even better experts with your children. Register now through the Facebook page of Ranga Psychosocial Services and enjoy discounts for both parents and perks from our partners. This rare event is also brought to you by TCGB AM and 97.1 OKFM. Okay mga tugang, balik po kita gararay sa programang Maray na Hapon with Father Butch Mombase, OP. At gusto ko pong palalimin pa lalo na ang sa tuyang pinag-urulayan ngani na digdi sa Diocese ng Legazpi sa pangunguna ng satuyang mahal na obispo na si Bishop Joel ay nangangapudan na ning taong iniho magkaigwa ning simbahan ning katiwala. Ano? Yan, may nag-aapod sa tuya. Anyway, kung si Isay ka man, mag-apod ka girare tabi. Ano? Akong nagdadangog ka. Ano? Kung si Isay ni baka ini lasada. Anyway, yan mga tugang. Yun nga ni, magayon ini. Okay, may tawag. Okay, tanungin natin. Sino ba ito? May tawag may tawag. Nawala. Bakit nawala? Kung kayo nakikinig po, tumawag ulit kayo ha? Kasi nawawala. Okay. So, yun po magayon ha. Ito po ay galing, ito may sulat. Sige. Okay, good afternoon. Sandali. Okay, good afternoon po. Una po ito ng debatan. Ay, yes, good afternoon. Okay. Sa harang sa sinabi mo, tinara mo kanina, Father, kung paano ka pinagkakatiwalaan ng kagurangan. Tama iyan. Garo ako pa yan. Oh, maray iyan, tabi. Maray, very congratulations po. Okay. So, sabi natin ko, Ale Minister, iya. Kaya, sabi ko, kung di ako, may under naman baga po ang pagliminister. Kung di mo sabot ang paglaog ka dyan, may kapagkakatiwala ka sa Diyos. Iyo lang, God. Iyo. Sabi ko nga, hindi ako ako sa'yo mo na saro ako kapagkakatiwala sa mahal na sigurang Iyo. Ay, Manoy, si Tabi pala ini, parang ma-address ko kita. Ano, sinong pangalan Tabi ini?
si Kuya Kit po. Ay, si Kuya Kit. Thank you very much, Manoy Kit. Iyo baga, iyo. Tanga. Eucharistic minister dyan sa Ginobatan. Iyo, tama iyan. Okay. Na pinagkatiwalaan ka. Lalo na bagan, pag Eucharistic minister ka baga, pinagkakatiwalaan ka na makaputan mo ang hawak ni Kristo na ma-distribute mo duman sa mga tao matabangan supadi sa pagpapakomunyon. Ano? Iyo po. Iyon. So talagang oo. Father, Yes, Manoy. Sige. pag kumangirara sa kung mga kairiba sa mga kairiba ko sa pagkalay minister na kami sinda pero na nabiyayaan kan pagtitiwala kang kagurangnan. Tama 'yon. Oo. Kasi pinagkakatiwalaan ka mo na usually kaya ang apod tabi nga sa inyo nga na extraordinary minister of the Eucharist. Kasi yes, oo. Extra Holy Communion, extra ministry, Holy Communion. Iyo tabi iyo. Oo. Ako siya Padre Mamate. Thank you very much, Manikit. Iyo. Yes, sa pag-share mo, tabi ka na pagkatiwala. Okay, thank you very much, Manikit. Na sarong Eucharistic minister, magayon sa iyang sinabi na iningani, bilang siya ay pinagkatiwalaan na maging minister kang Eucharist, or extraordinary minister of the Eucharist, talagang pasalamat siya. At ining tiwala ni Niho na tinausaya ning simbahan, ning Diyos, ay dapat niya makulgan. At ibang sabihin, ibang pagmamalasakit, you take care of it in English. Yun. Importante yan mga tugang Talagang, dahil mo talaga, sabi nga, abusuhon, dahil mo talaga pabayaan, kundi sa imong pakinabangan, asikasuhin, at lalong-lalo na mag-grow ka. Mag-grow. Lumago. Ang saro sa paglago na bilang Eucharistic minister, katiwala ka ning kagurangnan na pinakakaputan sa imo ning simbahan na ang pwede talagang magkaput sana kang ostya mga tugang ay padi sana. Pero Eucharistic minister, pinagkatiwalaan ka. Kaya nga hamon din ini sa mga Eucharistic minister na hindi ka mo lang Eucharistic minister pag kamo ayaon nagduma sa simbahan na nagtataon ng komunyon. Na ibagang sinasabi, ining pagkatiwala sa imo ning simbahan na makapagtaon ng komunyon, iyan may sabi nga nakakaapekto kang buhay mo. Yan. Kaya nga, siguro, ginigibo ni Manoy Kit Arugani na maging may devotion siya sa Eucharist. Yan. Pagsasabuhay kang pasasalamat. Kasi ang Eucharist mga tugang, ay pasasalamat yan. Kaya ang buhay daing untok na ay salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos na ako pinagkatiwalaan. Pinagkatiwalaan kita ng Diyos Kaya sa tuya dapat hilingon ini na kaya minsan baga ang mga taong na inaabuso nila ang tiwala, huna nila sinda na. Yan ang main data. Kaya magayon talagang bilang katiwala, may sabi nga ni kita, utang na loob yan. Kaya aday mahali yan Ako nga bilang padi, utang na loob yan sa Diyos hindi dahil naging padi ako dahil matalino ako. Naging padi ako dahil gwapo ako. Hindi naman. Bako man. Naging padi ako dahil mabuotunon ako, mabuot ako. Bako man naging padi ako dahil hindi ako makasalanan. Hindi. Naging padi ako sa grasya ng Diyos. Kaya ngunyan, may utang na loob ako sa Diyos. Kaya nga sa kuyang buhay ay nakatuon bilang pasasalamat sa iya. Ay salamat sa Diyos. Tanggong niyan, padi pa ako. Ikaw naman, hanggang ngayon, katiwala ka pa rin ng Diyos na magtaon ng komunyon. Ako, nagselebrar na pa ako ng 40 anyos pagiging padi. 40 years na po ako sa serbisyo sa pagiging padi. At hindi pa ako nagsasawa.
na magministeryo o magmisa. Nung kasubag ungani na imbitan ako magmisa duman sa gadan bago mag-meeting. May talagang sabi ko nga ining ginigibo kong iniyo, ang anumang ginigibo ko, hali po yan. Dahil sabi ko, may utang ako may utang ako sa Diyos Alam mo, yan naman talaga, yung utang na dahil mo mababayaran, sa imo ning kwarta o ning anuman, kundi mababayaran niya, actually, ang tawag ko, hindi man bayad masusuklian lang po natin yan sa ating mga mabubuting gawain. Yan ang importante na masuklian man natin ang Diyos. Paano mo masusuklian ang Diyos? Sa buhay mo, maggibo ka ning marhay. Sabi ko nga kan Domingo, doon sa gospel kasi nakalagay doon He has done all things well. Yun ang isa Bicol na ginibo ni Jesus ang gabos na karahayan. All things well. Yan. Pero sabi ko, how can one do all things well? Only when we do God's will. And tomorrow. Yan ang importante mga tugang. Kung gagawin natin ang kalooban ng Diyos, yun, magigibo ta ang karahayan. Pero kung ang gigibuhon ta, yung kagustuhan talang, kagustuhan ng tao lamang, delikado yan. Minsan, pagyayabang pa natin yan. Today and tomorrow. Yan ang problema minsan Human achievements, akala natin dahil matalino tayo, nakagibo kita ng marahay, mas maray-rahay pa kita sa Diyos. Delikado yan. Mahirap po yan kung kita arugkaan dahil yabang. At pag mayabang ang tao, mga tugang, di makakadawan sa langit. Tingnan mo si Satanas, nagmayabang kan sa iyang kakayahan. Ano nangyari? Nagrebelde sa Diyos. Mas magaling ako kaysa sa Diyos. Yan ang problema minsan sa tao. Nahuna mo, si Isay na siya. Yan ang, paano ka magiging katiwalaan? Pwede bang pagkakatiwalaan mo yan? Ang taong ang pinagkakatiwalaan, ang isang ugali ng taong mapagkakatiwalaan, maliban sa siya palaging may utang na loob sa Diyos o may utang na loob, gratitude ang tawag kan sa English, gratitude, sa Tagalog, utang na loob. Kasi hindi utang na pera ito, utang ang loob. Yung loob yun Loob, hindi labas, kundi loob. Kaloob-looban. Yan, kalooban. Yan. Yung will, Yan. Importante mga tugang yan. Ang ugali ng isang taong pinagkakatiwalaan, mapakumbaba. Kaya sinasabi ba nga ni Kristo, ang taong mapakumbaba ay dinadakila. Hindi taong mayabang. Okay? Yan ang importante magatugang. So anyway, babalikan ko giraray. So sa atyan pagbalik ta, ang magayon na surat ni at sa tuyang mahal na obispo sa pastoral letter, dapat siguro ipa-print out ko na iniho parang sa aga o sa mga susunod na aldaw, mabasahon ko. Dipisil minsan nawawara-wara magadigdi sa sa cellphone, ngayon marita nakuha ako na naman. O di bagang, alam mo, binasa ni ini, pero gusto ko lang ipamalita sa indo mga tugang na tawaan ta ng importansya ining ginibo kan sa tuyang mahal na obispo digdi sa simbahan kan Legazpi sa Albay, simbahan ning mga katiwala nangangataman na mamahala. Okay? So pagbabalik sa tiyan, ang oras tabi ngunyan ay 31 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex! Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrexited Nor Broth Cubes. Gawing meaty sarap ang tinola with Nor Chicken Cubes. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Angat ang lahat, apobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa pangmalalauman sa pagserbisyo. Programang salutasin pang turismo. Programa kang test, asin mga ayuda. Infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para sigat ay mahuhudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda, pero nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albay ahead angat ang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead angat lahat oh. Albay ahead angat lahat oh. Kong Joey Salceda. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Okay po tayo ngunyan, Aldaw. Gusto ko pong batiin ang aking classmate na nagdadaog yan sa Tigaon, si Elena Berganyo Atendido. Okay? Thank you. At next year, Golden Jubilee na tayo, classmate. Ano? And of course, si Clotilde Marinay. Good afternoon, Father. At saka si Lolo Mir. Good afternoon, watching. At sabi din ni Lolo Mir, ano? Pinagkatiwalaan ako ni Lord ning 8 na aki na sa kong padakulaon asin matukduan ning tama nga nganing maging ladawan ning banwaan na bako problema ni susyedad. Tama iyan Manoy Mir. Tama iyan, talagang dapat talaga na sabi nga na pinagkatiwalaan kaning Diyos. Tama, gibuhon taman. So, pigtiwala sa tuya ng Diyos. Yan. Sabi nga, ay si Jem. How are you, Jem? Nasa California ka ba ngunyan, Jem? Sa kuyang pinsan, maray na hapon. Sabi niya, maray na hapon. Siguro nagdalaw. Banggi na ngayon sa Amerika eh. Kung nasa California siya ngunyan, mga 10:30 na yata. Basta mga almost 4 hours. Kundi pa, of course, gusto kong batiin din si
Rosalyn Ramir Sares Legasyon. Good PM. Okay? So yan mga tugang. Ang importante talagang magayunon inihong pangapudan ta digdi sinishare ko sa indo mga tugang inihong magay na surat, actually surat pastoral letter po ini ka sa tuyang mahal na obispo nang pinunan ang taon ning pamamahala sa diocese sa simbahan ning katiwala, nangangataman at namamahala. Okay? Siyempre, repasuhon ko lang, sabi niya digdi, namumut ang mga tugang ki Kristo sa padagos niya to sa tung paglalakbay, pasiring sa jubileo kan sa tung diocese sa maabot na 2026. So jubilee po ini. Sa 2026, sa next year may jubilee man. Sa every 25 years po kasi sa simbahan, igwaning jubilee. Kaya kan 2020, jubilee. Ya 2025, may jubilee. Pero digdi sa diocese ta, ining jubilee. Kaya muong pula kay itong 2026, 26, 25, 24, 23, 22. Kan 2022, nagpuon po ito so mga tema na dapat paglalakbay ta pasiring sa jubileo ang sa tuyang diocese. Sabi niya, maugmang ipinahayag ko sa surat na ini ang nagdadagadang nagdadangadang na 200 sa 2025 taon ng pamamahala. Ini ang pangapudan sa sa hararom na pagdusay kan sa diri bilang mga responsableng para ataman. Yan madagog mi na magayuno ning sabi ni sa sa tuyang mahal na obispo. Nakita baga para atamanon ta ang sa tuyang salud, igwayan. Atamanon ta ang sa tuyang harong, atamanon ta ang sa tuyang kinabaan, atamanon ta ang lambang saro. Yan naman talaga. Pero responsableng pangangataman o sa pamilya, o responsableng tabi nga ni Manoy Lolomir, pag-ataman kan sa iyang mga aki. Ibang responsableng para ataman. Asin tagapamahala na pinagkakatiwalaan kang mga mahalagang regalo ng Diyos. So, duwan muna kita, kada ko pa mga itang aldaw na pag-urulayan, ini muna ang first paragraph na iniyo, gusto kong itawaan ning importansya na sinasabi kan sa tuyang mahal na obispo ng taon ng pamamahala. Uni nga ni, hararom na pagdusay kan sa diri. Yun, ang ibig sabihin? Pagdusay, pag-offer. Kasi yun naman talaga ang buhay tabaga. Kita baga nabuhay because our parents offer us life. So, magurang ta, dae nag-offer ning buhay, di ginadan kitag siguro. Kung inabort kita ni mama, inabort kita ni papa, hindi si mama pa na mag-abort, kundi patay kang bata ka, wala na tayo. Pero dahilan sa iningani nagdusay kan sa diri, yan na number one. Let us consider ourselves as a gift, an offering. Yan. Magayon iyan mga tugang sa pangapudan ng taon ng pamamahala, lambang Kristiyano, lambang saro sa tuya mga tugang, inaapod na maging regalo ka ng Diyos. Regalo kita gabos. Ako regalo sa imo, ika regalo sa kuya, ako regalo sa isa't isa. Tinawag kita ning regalo ng Diyos. Yan, mahalagang regalo ini. Ini ng buhay na lang ini. Bawal maggibo ning maraot. Kasi bako iyan marhay sa pagpamamahala o sa pag-ataman. Pag nag-ataman ka, di gibo mo araw kayo nag-ataman ka baga ning hayop. Atamanan mo ang hayop. Nag-ataman ka ning mga gulay, parang magkadakol ka ning produkto, atamanan mo. Yan pero sinasabi di magayon iniyo, responsableng pag-ataman.
Kasi ang problema minsan bako magitan mga siyadong responsable, mga apa yan yung pabaya, irresponsableng mga tao. Paano kita nagiging irresponsableng mga tao? Pabayaan mo basta ang importante yung para sa ko. Yun ang problema. Ano? Para sa ko. Ano ang para sa kuya? Bako isipon ta bako itong para sa to. Okay? Alam mo, ito magayon niho. Balik taro. I just like to play words. M-E. Ano ang M-E? Me. Balik tarin mo ang M-E. So, M, gibuhon mong W. Anong dapat mangyari? We. O, yung baga. Bakong me, kundi we. O, sa ministry. O, ano mo, minsan kami mga padi. O, ang hiling baga, ano ang gusto mo? Ministry or ministry? my, akin yan. Aking trabaho yan. Akin yan. Aking parokya yan. Akin. Yan ang problema sa atin. Kung tayo ay mapag-angkin. Yan ang problema. Kung ikaw ay palaging mapang-angkin. Ano? Dapat hindi ka mapang-angkin. Ano? Kung sa Bicol, para habas ka, para habun, mapang-angkin. Huwag mong angkinin, kundi atinin dapat. Pero mong word, atinin. That mas gamitin natin lahat. We, let's transform the me into we. Balik taron ta yun, M. Yung bakun iyo. Yan ang problema sa tuya. Kaya paano kita magiging responsableng paraataman kung kita ay ang perming pag-iisip, ako. Kami sana, daisinda. May data iyan. Alam mo, hinalit na lang ito mga, yung, holy daw attitude. Alam mo yung holy daw attitude? Holy daw. Holy daw siya. Yun. I'm holy daw attitude. Yun. Mas banal ako sa imo. Bako nga rugang kaan? Minsan mas matalino ako sa imo. Bako narugang kaan? Ano iyan? Tandaan natin, ang buhay Kristiyano is not paligsahan. It's not a contest. Hindi po. Sabi ko nga, langkay-langkay. Because after all, tandaan mo yung mga tugang. Sa first book of the Bible, hindi ba si Adan at si Eva nag-aki? Sisa yung aki ni Adan ni Eva? Jerome, sisa yung aki ni Adan ni Eva? Shara, sisa yung aki ni Adan ni Eva? Sinaldo. Bakit isa yan? Si Abel sa kasi Cain. Ano nangyari duman? Kikain sa Abel. At ang sabi ni si Abel nag-alay. Si ang ginadan. Si Abel o si Cain. Yun. Dahil sa inggit, alam mo niyan, problema naman ng inggit. Inisip niya, bakit ako, bakit ganito sa akin? Bakit hindi ganyan? Akin. So, yun, inisip niya, nakasentro sa iya. Ano ginadan sutugang niya. At hinapot siya kang Diyos. Where is your brother? Alam mo itong question, where, is the first question God asked in the Bible. What is the first question God asked? Where are you, Adam and Eve? Where is your brother Cain? Where is your brother Abel? Nasa ensinda. Yun, where? Napot ko man sana, where are you? Nasaan ka mo? Yan ang importante sa buhay talaga. Where are you? Why? Because, pag hinapot kang where are you? It's a sign of concern. Pero ano sabi ni Adan at ni Eva? Nagtago kami.
We hid ourselves from you, God. Nagtago sinda. Ang sabi naman ni Cain, sabi niya, am I my brother's keeper? Ako ba para atamang ka sa kuyang tugang? Yes, we are all brothers keepers. Tandaan nindo mga tugang kita mga para ataman kan sa tuyang tugang. But anyway, mabalik gira si Father Boots pagkatapos kan mga patalastas ang oras. Tabi ko niyan 46 minutes after 1 o'clock. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Iniimbitaran ng gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na maawot na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024 iyon Walk in the Light na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taon ang fundraising event ini kung saan sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaman para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwanin paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kay Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light, walking in the light of God. Okay mga tugang, balik po kita graray sa programa Maray na Hapon with Father Butch Mombase, OP. Ngayon na downing Martes na kung saan sa tuyang pinag-urlayan nga ni inihong tauning pamamahala. Itong surat ni sa tuyang pastoral letter na halik kay Bishop Joel Bailon. Magayon ni sa first paragraph pa lang muna kita. Mas magayon talaga sa tuyang sabi nga ni na paghurup-hurupon. Ini ko maliga magayunon ini ini yung sabi niya ini ang pag-andam sa pararon na pagdusay kang sa diri. Iyon bilang mga responsableng paraataman. Asa bago sinabi ko sa inyo mga tugang si Abel sa si Cain, ang aki ni Adan at ni Eva. Si Abel second son of Adam and Eve. Na kung saan ginadan kang sa iyang tugang na older brother si Cain at makikita po ninyo yan sa Genesis chapter 4 verse 1 to 16. Sabi doon sa Genesis, Abel not evil but Abel or Abel sa British Abel because hindi man Abel a shepherd offered the fruit, offered the Lord the firstborn of his flock. The Lord respected Abel's sacrifice but did not respect that offered by Cain. Enraged, Cain murdered Abel. Yun. At the same time, nung ang hinapot si Cain ni God, ni Yahweh, where is your brother?
At ang sagot naman, am I my brother's keeper? Yun. Am I my brother's keeper? Yan importante po Nakita baga pag sinabing brother's keeper ay kita ay maging taga-ataman. Ano? To be a brother or a sister's keeper means being willing to put aside whatever we might be dealing with at the present time in our own lives. Okay? Yan magayon talaga yan. To be a brother's keeper. Okay? Magayon. Am I my brother's keeper? Yes, we are our brother's keeper. Kaya atamanon ta. Ano? Sabi nga din, it's natural for us to be our brother's keeper. Oh, yan. Sa Matthew chapter 25 verse 31 to 40, magayon yan Anong ginibo mo sa iyong kapwa? Ginibo mo yan sa Diyos. Because God is love. And He made us to be caring and kind to one another. Importante ini mga tugang. Let us be caring enough. Do we care enough? Yan, importante. Because we have a God who is love. And if we believe in the God that is love, then we must be, as believers, be loving and caring and kind to others. Minsan, we are so kind and caring to animals, but not to others. Ay, dugi, dugi, dugi! Meow, 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 meow! Meow, meow! Naku, mahal na mahal natin ang mga pusa, mahal na mahal natin yung ayam, mahal na mahal natin yung monkey. To the point na, gano'n, nagkikaulay mo. Maray pa, ini, pigkakaulay mo, so kataid mo din, pigkakaulay. Parataman ka ba? Atamanin mo man ang tao, bako siya ng suhayo. Pigparataman mo suhayop, so tao di wig ataman. Yan ang problema. Nakakalimutan natin naman what is more important and more necessary. We tend to forget and we tend to take it for granted. Alam mo, yan talaga ang mahalaga. Kaya magayon yung pangapudan ka sa tuyang mahal na obispo. Sa tuya, pangapudan, ini pangapudan. It's an invitation na ipagdusay ang sa tuwing sadiri, maging responsabling paraataman, asin tagapamahala na pinagkatiwalaan kan mga regalo ning Dios. Yan, magayon ng baga. For after all, mahiling tadigdi yung mga tugang na ang gabos, pagkumanhali sa tao, ang gabos, hali sa Diyos. Yung baga, ang hangin, senhali iyan. Sa Diyos baga. Pag ang hangin galing sa tao, delikado na yan, mabayad ka na dyan, oxygen. Sa hospital. Di ba? Pag nagpa-hospital ka, mapa-oxygen ka, mabayad ka. Pero pag ang mga tinataoning Diyos, dahil bayad. Kung halimbawa ngayon, sisingilin ka ng Diyos sa ginamit mong oxygen, magkano na kaya ang babayaran mo sa Diyos? Pag nagpa-hospital ka, pagkatapos nagpa-oxygen ka, per ora, magkano ba yung oxygen na babayaran mo? Yun. Kailan pa natin aalagaan ang ating, ang ating kapaligiran, ang ating buhay, ang mga bagay-bagay na tinataw sa tuya ng Diyos. Magayuno nining mga pataratara ka sa tuyang mahal na obispo. Nangangapunan talagang magikitang responsabling paraataman asin tagapamahala na pinagkakatiwalaan kang mga mahalagang regalo ng Diyos. Kung maput ka, ano ba ang mga mahalagang regalo ng Diyos ng tao? Sa kadakol. Primero, buhay. Tinawag kitang iniirukan ang sa tuyang kinabaan. Ang sa tuyang kapaligiran, environment. Actually, ngunyan baga, sa tuwing sineselebrate ngunyan ang uni baga, ining conversion, ini baga, ngunyan na September, okay, mga pangapudan, mga tugang ini pamamahala sa kapalibutan mula na September hanggang November 24, pinapagirumdum at girumdumon ini sa tong responsibilidad sa ataman ang kinabaan. Atamanon tang kinabaan.
Kaya digdi baga sa tuyang programa digdi sa DCGB, igwa kita igwa may mga advokasya digdi ho, tuwing Sabado si Father Momoy, at the same time tuwing hapon ito bagang yung ito bagang kaya mo, kaya ko. Yung pangalagaan natin sa paagi, sabi nga ni anong gigibon tayo ngayong September to November 24 na sa tuyang pamamahala sa kapalibutan, environmental, ecological. Anong gibon ta? O siyempre sa paagi ng pamaybi, yan, dialogo, asin gibo, maghinguwa kitang surugon ang satong kapalibutan. Anong ginagawa tangon yan? Miskin nga ni ang problema pa kang Pilipinas, basura, kaya pakatapos kang baha duman sa Manila. Miskin din sa Legazpi, miskin sa anong problema? Baha. Pag may baha, ang pakatapos kang tubig, ang problema tubig, ang pakatapos kan, ang problemahon, basura. Yan. Anong magigibot Yun. Kami nagpapagirumdum sa naman tabi. Kung kamo tinatamaan, di magibo na kita ning marhay. Ay magsabi nga ni ang pagpadamay kaini asin sa tung nalampasan ang mga epekto kang pabago-bago kang panahon. Yung climate change na iyan. Pagkatapos sisisihin natin ang climate change. No, hindi ko pwedeng sisihin ang climate change because climate change is only a consequence of what we do and what we are doing. Kaya, Father? Anong sa tuyang gibohon? Sa endo ang gibohon ta? Anyway, sa aga padagos ta iyan. Ang gibohon ta? Maggibog kita ning tultol. Maggibog kita ning tultol. Maggibog kita ning karahayan. Okay? Kaya sa atamanon ta, magkayunon din bilang katiwala, kita ay mag-ataman asin mamahala. Okay? Anyway, inabot naman tayo ng oras ng pamamaaram. Ako po ay nagpapasalamat sa ating technical man, si Ronald Baldo. And at the same time, ako ay nagpapasalamat sa item production natin na walang iba kundi si Jerome Martinez. Ito po giraray si Father Boots Bombase OP ng University of Santo Tomas Legazpi na nagsasabing, atamanon ta, pamahalaan ta ang gabos na ipinagkatiwala sa tuya ng Diyos. We are a blessing to one another. Bye-bye. God bless.